Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po sa abala. At sadya nga pati nga rin po ako ay nagulat din po sa takbo namin. Akala ko nasa prosesyon kami. Anyway, sabi nga ni Lord, talagang napakabuti dahil sabi, on time nga daw. Walang nalilate sa Kristiyano. Amen po ba? So magandang gabi po sa inyong lahat. Bagamat yung iba nagtataka, sino ba itong nasa harapan na ito? Ako po yung nakakabatang kapatid po na Pastor Edito Carbo. Pastor Next pala. Pastor Next pala. Sorry po. Amen. Hallelujah. Parang nag-iba yung atmosphere. Amen. So tayo po tumayo at sumandaling manalangin po. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabing ito, Lord God, na tunay nga po narito kami muli, nagkakasama-sama, Panginoon. Narito kami, Lord God, hindi makasama nga po namin ang bawat isa, kundi makapiling namin kayo muli, makasama namin kayo, Lord God, sa aming pagbababad sa inyong presensya at sa aming pong pakikinig ng inyong salita rin, Panginoon, inyong mensahe, Panginoon, para sa gabing ito, Lord God. Hayaan niyo, Lord God, be our speaker right now, Panginoon, at tunay nga po, Lord God, hayaan niyo, Panginoon, sa bawat salita ninyo na aming marinig, Panginoon, ay ito magiging kalakasan namin, Lord God, at magiging inspirasyon namin, Lord. Ito po ang aming dalangin. Amen. Hallelujah. Okay. Meron na? Okay. Okay na to. Final na to. Final na. Okay. Ang ganda ng kulay. Favorite. Anyway, sige po. Tayo po ngayon ay, kung mapapansin po natin, medyo nanibago lang po ako. Ang layo. Monitor. Napakabuti ng Panginoon. Tunay nga po yung ibig sabihin talagang pinagpapala talaga ng Panginoon ng kanyang mga anak dito sa JCM. Hindi lamang JCM o Longapo, kundi lahat po ng JCM. Sa buong mundo. Amen. Napakarami. Hallelujah. So, kayo po ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po ito, ayun, sandali lamang po Ay, nawala. Iba. Okay, di ba Psalms 23 na kung saan, alam naman nating lahat dito. When it comes to Psalms 23, alam natin, the Lord is my shepherd. Amen po ba? Sabihin nga po ninyo sa inyong katabi, the Lord is my shepherd. Amen. Hallelujah. So buti naman at magkakakilala kayo. Yung iba parang tinapik lang, the Lord is my shepherd. Amen. So the Lord is my shepherd po. So ito pong week na nakaraan, nasabi po ng ating buting pastor sabi ko po sa kanya na ako po'y darating. And then sabi niya, praise God. Sabi, kailan dating mo? Ang sabi ko naman, Tuesday po, May January 7 o January 8. Ang bungad kaagad sa akin, praise God, ikaw mag-speak. Sabi ko, parang bakasyon ako. Hindi po ako mag-minister. Pero kinorek po ako doon. Pero praise God, sabi ko nga po na kapag ginagamit ka ng Diyos, walang excuses. Kapag ito yung ministry mo, hindi lamang po yung mga leaders, yung mga narito sa harapan, kundi lahat po tayo. Amen po ba? Lahat tayo na tinawag ng Diyos. Kapag tinawag ka at ginagamit ka at gagamitin ka, walang excuses. Di po ba, Pastor Alisa? Ibig sabihin yun, it's more preparation. Ibig sabihin, more blessing nakatalaga sa'yo. Kaya humanda ka. So ngayon po, sabi ko, Lord, ano po ba ang mensahe sa inyong mga anak? Parang walang words, and then later on, sabi ko na, bakit ba ako nangangamba? Bagamat sabi ko, ang salitang ito ay para sa lahat, at ang salita ay galing sa Diyos. So now, sabi ko, Psalms 23, Lord, ang luma-luma na niyan, at baka yung iba niyan, halos linggo-linggo na lang. Pero sabi nga po, ang salita ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Heaven and earth, ano bang English, Tagalog nun? Langit man o lupa ay magunaw, pero ang kanyang salita ay mananatili. Amen? At maraming revelasyon. Amen po ba? Kaya itong Psalms 23 na to ay mayroong tatlong bahagi nga po na kung saan ito po'y akmang-akma sa bawat isa sa atin ngayon.
Sino yung mga estudyante dito? Ayun. Sino yung mga piling estudyante? Yung mga dating estudyante. Praise God. So, ito po'y akbang-akma sa ating buhay. Ano po? Na kung saan yung bawat sitwasyon po natin at yung bawat nararanasan natin ngayon, na-experience natin sa ating mga araw-araw na pamumuhay. And then, batid nating lahat po, nakasama natin ang Diyos. Amen po ba? Sino naniniwala rito na God is with us? Taas ang kamay. Praise God. God is with us. So lahat po tayo hindi lingid. Kahit yung mga bata alam niya that God is with us. Amen. Amen po ba? Pero po, yung maranasan natin, yung maranasan natin na kasama natin ang Diyos, ay magkaibang usapan naman po yun. Yung alam natin na ang Diyos ay sumasa atin, ibang usapan yon. Pero yung Diyos ay nararanasan natin mismo, na-experience natin na naandyan siya. Yung ika nga yung parang sa mga magka-partner, yung feeling close but yet so far. Ayan. Yung parang naandito ko nga, pero hindi naman kita na-feel. Ayan. Parang nakaka-relate si Pastor Alisa. Hindi po ba? In same with us po ngayon. Di ba? Sabi nga dito, the Lord is my shepherd. Tama? Sa Tagalog, ang Panginoon ay ang aking pastol. Ibig sabihin po, pastol, ibig sabihin araw-araw kayong nakakasama. Pero sa atin po, sa regular o sa normal natin pamumuhay, alam natin na ang Diyos ay sumasa atin, pero hindi po lahat ay araw-araw din nararanasan na ang Diyos ay nasa Kanya o kasama niya ang Diyos. Amen po ba? Ayan. Iba-iba. Kanina nakatingin sa akin. Ngayon medyo nagsasalita lang, sabi niya, kung ano na. Okay. So pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid ay patungkol po sa ito ngayong ating itong title na to. Ang galing automatic Practicing God's presence by fully dependent on Him. Ibig sabihin po, pagsasanay na tayo'y magbabad sa Kanyang presensya. Ano po ba ang tawag dito sa gawain ito ngayon? Soaking. Ano sa Tagalog yung soaking? Pagbababad. Marami po tayo, o matagal na po tayo nagsasabing soaking or pagbabad sa presensya. Pero kung titingnan natin, yung during sa ating pagbababad sa presensya, yung iba sabi na, bless ako, Pastor, ang ganda, tagang para akong umaangat. Di po ba? Pero kung titingnan nyo po, every Friday lang ba kayo nabibless? O every Friday lang po ba tayo nagbababad sa presensya ng Lord? Nawala ang aking mga kausap. Kanina ang ngiti Biglang yung sinabi kong, every Friday lang ba tayo nagbababad? Biglang, ang daming mga nakikita sa ilalim. So patuloy po tayo, no? Dahil po dito po, no? Dito po sa scripture na ito, dito po ipinapakita ng Lord, o ipinakita ng Diyos na kung sino siya. Ipinapakita din dito kung paano o gaano katindi yung relasyon ng bawat isa o ng author. Sino po bang author nitong Psalms 23? Hindi po ba si David? Si David. At sino po ang nakakilala kay David? Nag-isip pa, sino po yun? Si ano? Si David. Yung gumupit kay Samson na buhok. Yung po ba yun? So ngayon, dahil kapag nararanasan mo, nakasama mo ang Diyos, it refers about relationship. Di po ba? Sabi ko kanina, yung tipong sa mga mag-partner, yung tipong magkasama sila palagi, pero feeling nila, malayo sila sa isa't isa. But when it comes of yung palagi kayong intimacy, palagi mo siyang napipil, it's talk about relationship. Relationship. Pasensya na po kayo, madalas akong magtanong Doon nga po sa aking doon po sa Jeddah, kapag ako po nasa harapan, yung iba, hindi ko alam kung gumagawa ng dahilan para lang hindi ko makita. Kasi matanong po ako, tulad po ngayong gabi, yung tanong ko na inuulit-ulit ko, kamusta po ba ang ating relasyon sa Panginoon? Yan. Yung iba parang, kulang lang sabihin sa kapatid, uy, relasyon mo daw. Diba? Kamusta po ba?
Kaya, ngayong gabi po, ang nais po ng Diyos ay hindi lamang maintindihan natin na kasama natin siya, kundi yung tunay na maranasan natin na sa bawat sandali, nakasama nga natin ang Diyos. Yung tunay nating maranasan na kasama natin ang Diyos. Which is, ito yung sinasabi nating practicing God's presence. Yung pagsasanay, o sanayin natin na magbabad sa Kanyang presensya. Not only every Friday, but most of all, yung ating personal. Di po ba? Di po meron tayong tinatawag na personal prayer, personal worship, personal devotion. Di po ba? And same, ito nga po, yung ating personal relationship, and the same time, yung ating personal na pagbababad sa presensya. Kasi ibig sabihin, ang sarap na doon pa lang sa ating mga kwarto, sa ating mga bahay-bahay, doon pa lang kung mula, ano bang start ng week din Friday. Kasi sa aming Friday. Sunday. Sunday, di ba? Sunday, Sunday service, Monday. Start ng first day of the week, Monday. Doon pa lang sa Monday morning, nagbababad ka na sa iyong personal worship, personal devotion, personal worship, prayer. Nagbababad ka na. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Pagdating sa Friday, praktisado ka na. Pagdating mo dito, dyan pa lang mararamdaman na ang ibang presensya. Amen po ba? Hindi lamang every Friday. Hindi lamang kapag hindi nag-post doon sa group sa GC na walang hindi nag-post ang soaking. Uy, walang soaking. Ayos. Di ba? Pero kapag tayo, sabi nga ng Diyos, na tinuturuan tayo na every day, in fact, hindi po every day, every minute, o at all times, papracticein natin po. Tinuturuan tayo kung paano mag-practice. Amen? Parang sa mga estudyante, di ba? Yung iba, exam na bukas, praise God. Bakit? Mag-review ako. Kailan? Mamaya kasi alauna pa naman yung yung test, yung exam. Yung iba, during exam, doon pala nag-review. Di ba? So ngayon po, dito po, sabi ko nga kanina, when it comes po sa relationship, ipinakita dito ng ating Diyos kung sino siya. Kung ano ang kaya niyang magawa at kaya niyang gawin sa bawat isa at sa bawat ating mga minimito o dinidisa sa ating puso. Amen? Kaya nga po, ang title nga natin kanina, pakibalik po, Kuya. Ang title natin kanina ay napakaligaya at kahanga. Practicing God's presence with fully dependent on God. Amen? So now, practicing God's presence with fully dependent. Kasi ganito po yon. Bakit with fully dependent on God? Kasi once na tayo makapagbabad nga po, umasanay tayo sa pagbababad sa presensya ng Panginoon. Hindi lang yung, paano ba nga ba talaga magbabad sa presensya ng Panginoon? Hindi yung everyday activity na uma-attend ka. Hindi lamang po yun. Sabi ko nga kanina, it's all about relationship. Just between you and our God. Amen? Relationship. Now, paano nga ba ito? Ibig sabihin po, na pagdating po doon sa tema ng ating yung pagbababad sa presensya, kapag tayo na po, nasanay tayo magbabad sa presensya, napakadali po nating intindihin at gawin ang pagiging dependent sa Diyos. Sa lahat ng bagay, especially mapa-financial man yan, mapasakit man yan, mapa-situation o any kind of negative circumstances, kapag tayo sanay sa pagbabad sa presensya, napakadali natin magdepende sa Diyos. Amen po ba? Amen. Isa pa, sabihin niyo sa katabi niyo, the Lord is my shepherd. Alam niyo po yung verse 1 na ito, it's a declaration. Ano po? It's a declaration that sinasabi mo, ang Diyos ay ang aking pastol. The Lord, parang sinasabi, sis, the Lord is my shepherd. Yung parang pinagmamalaki mo siya. Ano? Kaya isa pa. Kasi sinabi, the Lord is my shepherd.
shepherd na shepherd talaga. Isa pa, sabihin natin sa katabi mo, i-declare natin that the Lord is my shepherd. Yan. Yan, mga ganyan. Mga talagang tipong napipilitan na. Amen. So, babasahin po natin. Verse 1 po. The Lord, sabay-sabay po natin, kasi itong kantang to, itong salmong ito, ay napakaganda talaga kapag ito nasa ulo mo. Actually, bago natin basahin, gusto ko lang pong nung kami nag-start, kasi kami po, doon pa sa bagay na Pastor Miranda noon, ang unang-una ko pong natutunang verse is Psalm 23 po. At ang akala ko, yung Psalm 23 na yan, isang verse lang yan kasi kahit anong gawin ko, yung taga nasa sa ulo ko, the Lord is my shepherd. I shall not want. Tapos na. Hanggang dumating po, hanggang nakapag-asawa na ako, nakapunta na, lahat na, at ang dami nangyari, yan ang unang-unang verse po na natutunat na sa ulo ko. Amen? Kaya, sige po, sabay-sabay po nating basahin. Verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Amen. Forever. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah. So, kung napapansin nyo dito, mga kapatid po, mga minamahal na kapatid ko, no? Alam mo, hindi ako makapaniwala na kaharap ko na kayo, dati pinapanood ko lang kayo. Ang gaganda nyo at kagwapo nyo pala. Aba? Tingnan nyo, nadali ko rin kayo. Nagising kayo. Huli ka agad yung kiliti. Anyway, praise God. Sabi nga, we are wonderfully made. Tama po ba? Anyway, so balik po tayo. Now, itong Psalms 23 po, 1-6 po, dito ipinakita ng Lord kung sino nga po siya. Kung mapapansin nyo dito sa verse 1 po, sa verse 1, sa verse 1, that the Lord is my shepherd, I shall not want. Alam niyo po ba kung ano ang ipinapakita ng Lord sa atin diyan? That He is our provider. Hindi niya tayo pinagkukulang. And at the same time, a good shepherd shall not lack anything good things sa kanyang mga flocks. Kaya pagdating sa ganyan, ipinapakita niya na He is our provider. Kaya yung iba, pag sinasabing, the Lord is my shepherd, at kapag may problema, sabihin niyo lang, the Lord is my shepherd. I shall not want. Sabi nga nung isang teacher, nung sinabi niya, sino ang makakapag-recite ng Psalm 23? May bata, siguro mga 4 years old pa lang, nagtaas ng kamay. Ako po. Sabi, walang ibang mga tumayo kundi yung bata lang. Sabi, sige, gali ka dito sa harapan, sabi niya. Nung tumayo sa harapan, kinakabahan yung teacher. Sabi ng bata, the Lord is my shepherd. Naku, talagang lahat naghintay. And that is all I want. So, nag-iba. Wala nang ibang sinabi ko, and that's all I want. He is only, sabi niya, siya lang ang kanyang shepherd. Wala na siyang ibang hahanapin pa. At yan yung po ang dapat. Yan yung tama. Na kapag dating sa shepherd, wala ka ng ibang hahanapin pa at hindi ka na pagkukulangin. Kasi dinideclare mo that He is our provider. Amen po ba? Ngayon, if God is our shepherd, kung ang Diyos ay ang ating pastol, meron pong 3 bagay na titiyakin niya po na ibibigay niya sa atin. Ano po yun? Ito po yung provision, unang-una. Pangalawa po, protection. At pangatlo po ay ang kanyang pangako o promises. Amen? Now, when it comes sa shepherd po, o sa Psalms 123, yung nga, sabi nga natin, the Lord is my shepherd, I shall not want, He is our provider. And then, the same time po, sa 23, He makes me to lie down in green pasture, He leads me beside the still water, He restores my soul,
He leads me in the path of righteousness for His name's sake. So He restore my soul. Ibig sabihin, pinagaling niya ang kaluluwa niya o pinapagaling niya. It means that God is our healer. Amen? At the same time nga, yun nga po, sinasabi din niya that even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Parang sinasabi that God is with us. O ibig sabihin nga, He is, Yahweh Shammah or Jehovah. Hindi ko kasi mas banggit hindi ko mano yung Jehovah kasi ito po yung, alam naman nating lahat na ito po hindi naman mali, kundi yung mga nagkarambol-rambol na salita o na word, yung Jehovah. Kasi doon po ang original Yahweh, di ba? Yung 4 na letter lang. Dahil sa modern Hebrews, nilagyan nila ng vowel, kaya naging Jehovah. Pero ang totoo, ang original ay Yahweh. Kaya sinabi Yahweh, Shammah. Ibig sabihin yung Shammah, parang Shammah kita, na nariyan ang Diyos mo. O nariyan. And sabi po, you are with me and they comfort. Pangalawa, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Parang sinasabi niya na He is our banner. Pag sinabing God is our banner, He is the Jehovah Nissi. Tama ba? Nissi. So pinakikita ng Diyos kung sino siya. And the same time, you anoint my head with oil and my cups runs over me. Anong sinasabi dito? That He is Jehovah, Rapha. He prepare a table before me. He anoint my head. Ibig sabihin is Jehovah Tsedkunu. Hindi kuno Tsedkunu. Anong ibig sabihin yon? The Lord's sanctify. Yan. Okay? So napakasarap, kung titingnan mo, napakasarap tingnan yung mga kamanghang-mangha ginawa ng Diyos. Ngayon, dito po tayo magpo-focus sa God's presence, yung presensya ng Lord, at the same time, with fully dependent on Him. Yung pagtitiwala sa Kanya. Alam niyo po ba na hindi kayo magtitiwala sa isang tao kung hindi niyo siya kilala? Tama ba? Sino rito yung madaling magtiwala? Sige nga, nang malaman ko at mamaya mag-usap tayo. Di ba? Yung tipong unang kilala mo pa lang ang pinagkatiwalaan mo na. Di ba wala? Yun nga lang kilala mo na eh. Hindi, ang hirap mapagkatiwalaan. Di ba? Pero yung pagdating sa Diyos, ito ang gusto niya na bago mo ako mapagkatiwalaan o bago mo siya mapagkatiwalaan, kailangan mo nating alamin kung sino ang Diyos. May isang tanong dito po mga kapatid, na kung saan, now when it comes po sa saan ba ito? Sa pagtitiwala sa Diyos, pagdating po doon kung paano mo siya kilala, paano mo siya kakilala, meron pong 3 bagay pa rin. Unang-una, pagdating sa relationship sa Diyos, unang-una, kailangan natin ma-identify, kailangan natin mapakilala natin ang sarili natin sa Diyos. Yung tipong, Lord, ako po to Lord. Kita naman ninyo, lahat ng church activity kasama ako. Yan. Pag sinabi nila, pastor, ng ating mga leaders na, uy, andun ako, Lord. Yan. So ngayon, kailangan natin ipakilala ang ating mga sarili. Pangalawa, sino ba ang Diyos sa'yo? Sino ang Diyos sa'yo? Sino nga ba ang Panginoon sa buhay mo? Pangatlo, ano ba ang estado ng Diyos? O ano ba yung status ng Panginoon o ng Diyos sa buhay mo? Kung rate ng 1 to 10, ilang grade siya? Nasa grade 8 o number 8 ba siya? Number 9? Number 10? O anong grade? Ikaw lang po. Ibig sabihin po, ito po kayo lamang po ang makakapagsagot niyan kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kasi kapag kilala mo ang Diyos at mataas, kumbaga mataas ang iyong pagkakilala sa Diyos, ibig sabihin yun, yung pagiging depende mo sa Kanya ay mataas din. Amen po ba? Sino ang dumedepende ngayon sa Diyos? Iba, nalangan pa. Amen. Nabigla eh. So balik po tayo. Pag sa pagiging pastol po, no? Kasi ang pagiging pastol po doon po sa verse na to,
kilala natin si David na bago siya naging hari, siya po ay naging pastol muna. Di ba? Naging shepherd. At hindi lamang po 100 tupa ang kanyang pinapastol. 1,000. Tama po ba? So sa murang edad niya, napakapayat pa niya. Kaya kung titingnan niyo po yung story ni David, di ba, yung bago siya in-anoint, yung lahat ng mga kapatid niya, ilan ba yung mga kapatid niya? Siyam? Anyway, at kailangan nating calculator eh. Anyway, lahat ng kapatid niya pinalabas ni Samuel, pero walang nakita. Yung tinawag ngayon yung pinakabunso, si David, ang sabi ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? Kasi nga si David patpatin. Pero yung pagiging patpatin niya, kita mo naman, pumapatay siya ng oso. Sabi sa Bible, hindi napaghihiwalay yung bunganga ng leon o ng oso sa lakas niya. Sa pagpoprotekta pa lang niya. Pagpoprotection niya sa kanyang mga tupa. So, ganito po. Nung sinusulat ni David to, naihalin tulad niya po ang kanyang Panginoon sa pagiging tupa. Ano ba yung pagiging tupa? Sabi rito, ako'y nag-research. Ayon sa aking na-research, sabi dito, the shepherd, a person who heard, o yung tagapag-alaga, na kung saan nag-aalaga, taga-bantay, taga-protect, at watching over sa lahat po ng mga flocks. So, ibig sabihin po, hinahalin tulad ni David ang kanyang Panginoon sa pagiging pastol, marahil sa napagtanto niya po na siguro ang Diyos ko, kaya ganito mag-protection sa akin, kasi tinutulad ako sa isang tupa. Kasi po, kung mapapansin nyo sa Bible, pagdating sa tupa, parang tayo inahalin tulad tayo sa tupa. Kasi daw yung tupa, kung anong sabihin daw, hindi naman mangmang. Kasi yung tupa, kung titingnan nyo, di ba? Yung stick, pila-pila, di ba? Lagay mo yung stick, tatalon yung isa. Pangalawa, tatalon. Tanggalin mo yung stick, yung pangatlo, tatalon din. Ganun, gaya-gaya lang. Sad to say, ganun po ang mga tao, gaya-gaya lang din. Kaya nga inalintulad tayo ng Panginoon sa tupa. Kasi ang tupa kasi, yung nature ng tupa, hindi basta-basta yan kumakain. Yung ilabas mo siya at maghihingain, hindi po yan basta-basta maghihingain. Kasi gusto niya, kapag siya kumain ng damo, kumain ng pagkain, gusto niya yung comfortable siya. Komportable, na walang mga hassle, basta pag kumain siya, wala siyang mararamdaman. Ganun ang tupa. Parang tayo. No, parang tayo. Kaya hinalintulad tayo ng Diyos sa mga tupa. Dahil pag sinabi ng Diyos na ganito ang gawin mo, magtiwala ka sa akin, yun ang gusto niya. At yun ang nais niya sa atin. Na walang alinlangan pagtitiwala niya o pagtitiwala natin sa Kanya. Amen? Kasi kapag nag-doubt kayo, hindi mo masasabing fully dependent ka sa Diyos. At kapag nag-doubt kayo, hindi mo masasabing nakapagbabad ka sa presensya niya. Kasi may doubt ka. Amen po ba? So, ngayon, balik po tayo. Kung si David po ay bata pala naging pastol na, how much more ang ating Diyos? Na hindi lamang po siya pastol o hindi lamang po siya ordinaryong pastol, kundi He is the good shepherd. Sabi dun sa John chapter 10, verse 11, nasa ang ating yan. Sabi doon sa John chapter 10, verse 11, sabi doon, I am good shepherd. I am the good shepherd. So hindi lamang po siya basta pastol, but kundi siya ay isang mabuting pastol. And the same time, sa Hebrews 13:20, bukod sa pagiging mabuti niyang pastol, siya rin po ay isang dakilang shepherd. Amen? He is the great shepherd. 13:20 ng Hebrews, sabi dito, now may the God of peace who brought up your Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep. So, kanina mabuting shepherd, ngayon naman isang dakilang pastol. At the same time, ganun rin sa 1 Peter chapter 5 verse 4, paki-post din po. Yan. Sabi rito, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Imagine niyo, mula sa mabuting pastol, naging dakilang pastol, at ngayon naging chief shepherd.
pasensya na hindi ko masyadong alam yung Tagalog ng chip. Ano ba yung chip? Sabi ko kanya sa aking may bahay, sabi ko sa kanya, Mama, yung chip ba yung Tagalog ay hepe? Hepe. Pinuno. Yan. O nga, no? Pinuno. Oh, pinunong pastol. O, tinan mo, from mabuting pastol, sumunod sa dakilang pastor at ngayon naging pinunong pastol. So, ibig sabihin, sa madaling salita, hindi lang basta ordinaryong shepherd o pastol ang nag-aalaga sa atin. Amen? Hindi lamang pala ordinaryo. Amen po ba? Tulad nga doon sa Exodus chapter 16, 16-18, sige, kung kaya, okay. Iano ko lang na, yung parang example ko lang to, na tingnan mo kung bakit siya naging great provider. Sabi rito, ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang, sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Yung iba, parang tayo, na kapag naandyan, open, walang bantay, sige, kuha lang ng kuha. Walang problema yan. Para marami tayong stock. Pero sabi dito, di ba, kapag ang Diyos ang nagbigay, walang labis, walang kulang. Ito literal Napakabuti ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ng Diyos, hallelujah. Na kapag nagbigay, wag mo nang problemahin yung bukas. Kasi nga, sabi nga, ang Diyos ay ating provider. Bakit mo pinoproblema ang bukas? Siya nang bahala doon. Ang kailangan lang, ang tinuturo sa atin, yung pagiging contentment. Kontento tayo kung anong meron tayo. Amen po ba? So, provider. Kaya pag doon pa lang, masanay tayo in practicing God's presence, pagdating sa ating sa kanyang pagiging provider, doon pa lang magkakaroon tayo ng contentment. Di ba? Amen po ba? Yung tipong busog ka na. Katingin kayo sa tiyan ko. Magtago tayo. Busog ka na. Dumadagdag ka pa. Yan. Di ba? Yung kapag dumigay ka pa lang, gutom ka na naman. Di ba? Wala na ako niyang pastor. Amen. Balik po tayo. So, it is our great provider, no? Na kung saan yung pagiging dependent natin sa Kanya, mula sa Kanyang pagpuprovide sa ating mga pangangailangan. Sino rito yung talagang talagang kapag nagbigay ang Diyos sa Kanya, talagang hindi lamang sobra-sobra, hindi lamang sapat-sapat, kundi umaapaw. Amen. Di po ba? At kapag umaapaw yon, ibig sabihin, hindi lamang yan na ubusin mo, kundi ipamahagi mo rin. Yun ang purpose nun, di ba? Ipamahagi mo, hindi yung binigay, kundi hindi lang yung natanggap mong na ipamahagi mo, kundi yung kabutihan ng Diyos na ipamahagi natin. Amen? So balik po tayo. Now, sa verse 2, green pasture. It means about peace. Kasi yung mga tupa, tingnan yung yung mga tupa, pagkatapos pakainin, pinupunta yan doon sa open field, na kung saan green pasture. Di ba kapag sinabing berde, kainin. Anyway, pasensya na po. Pasensya. Sorry po. At first time ko kasi nakakangalay pala. Okay. God will provide. Sabi nga, God will provide. Kasasabi lang natin, di po ba? Eto na, application na kaagad. Hallelujah. So, hindi natin masasabi, mamaya, bukas, next week, anniversary, meron na tayo o meron na ang JCM Olongapo Lapid. Amen. Praise God. Pagdating talaga sa blessing, ang talagang gising na gising lahat. Amen. Kung pwede lang itaas yung paa. Hallelujah. So, balik po tayo, no? No. Now, when it comes po sa green pasture, yung kita mo, pagkatapos busugin, pinagpapahinga ng Diyos. Pinagpapahinga ng Diyos. Marami sa atin, sabi ko kanina, inahalin tulad tayo sa tao, yung ating buhay, na pagkatapos natin matanggap ng maraming blessing, sige, trabaho pa rin ang trabaho. Trabaho. Di ba? Opportunity ito
Pinagpipray ko kay Lord na makapagbigyan ako ng pagpapala. Ito na, ang dami ko ng trabaho, praise God. Trabaho, hanggang dumating ang panahon, dumadaing na, Pastor, pag-pray niyo ako, yung katawan ko. Pastor, pag-pray niyo ako, bakit? Yung pamilya ko, nakakalimutan ko na, wala na akong time. Diba? Pero, pansinin niyo, yung katawan niya, yung kanyang pamilya, pero pagdating sa time sa Panginoon. Di ba? Kaya nga ito yung purpose niya. Pagkatapos pakainin yung mga tupa, pinagpapahinga. No? Pinagpapahinga. Kaya nga ang tupa talaga ay talagang kung ano ang sabihin mo, gagawin ng tupa. Kumbaga, kailangan mo talagang, ano ba yun? Yung ipamper. Hindi man ipamper. Yung talagang aalagaan mo talaga, titingnan mo talaga. Imagine mo yung kay David lang, yung ilang libo ang kanyang ginaalagaan tupa. Alam niya kung sino yung mga yon. Di ba? How much more ang Panginoon? Alam niya kung ilang hibla ng buhok meron ka dyan sa ulo mo. At praise God, nakakapagpahinga siguro ang Panginoon kapag sinabi, yung anak ko wala ng buhok. Wala na akong mabibilang. Ay, praise God, hallelujah. Amen. So, balik po tayo. So, when you come to green pasture po, no? Yun nga, and the same time po, ganun din po yung pagdedepende. Ngayon, kung napapansin nyo, mga kapatid, from verse 1 to verse 3, ang sabi niya doon, the Lord is my shepherd, He makes me to lie down, He leads me. Kita nyo ha, yung word na He, puro He. Diba? Ibig sabihin yun, ipinapakita niya kung sino yung Diyos niya. Pero pagdating po sa verse 4, pansinin nyo, even though, yet though, I walk through the valley of shadow of death, tingnan nyo, I will fear no evil. Biglang nagkaroon ng transition. Ito nagkaroon ng practicing in God's presence na with fully dependent. Bakit? Because sabi niya din, for you are with me. Dati, sinasabi niya, siya ang aking pastol, siya ang naglilid sa akin, siya ang nagpapabigay sa akin ng kapahingahan. Pero pagdating sa dilim ng buhay, pagdating doon sa pagsubok ng buhay, pagdating doon sa lahat ng mga kapighatian, pain and suffering, nagkaroon ng transition. Bigla na siyang nag-practice ng God's presence na siya na mismo ang kausap niya. For you are with me. Ibig sabihin, ikaw na, O Diyos, ang kasama ko. Hindi na siya nagkukwento, hindi na ibinabahagi ang Diyos, kundi siya na mismo. At yan ang God's practicing God's presence. Amen? Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Ngayon, sa pagiging dependent, merong isang, actually ito narinig ko lang to, at naging interesado ako, kukwento ko rin sa inyo, total tayo lang naman, at kayo lang naman. Merong isang kwento, kasi yung pagiging yung dependent talaga sa Diyos. Pastor, okay lang na magkwento ako. Kasi Habaan. Oo naman, marami pa akong oras, 8 hours pa yan eh. Kasi nga, the Lord is my shepherd. Amen. So merong isang na tawagin natin yung pangalang Joe, si Brad Joe. Ito yung tao na talagang hindi siya makapag-apply ng trabaho. Kasi nga meron siyang kapansanan yung kanyang pagsasalita. Na hirap siya magsalita lalo kapag emotional siya. Yung tipong nag-apply siya, no? Nakakita siya kasi lahat ng in-applyan niya, bagsak siya. Ngayon meron siya nakitang isang Christian company na nagtitinda yung business, nagtitinda ng mga Bible, tapos yung mga concordance, yung mga libro. So pumasok siya, sabi niya siguro ito, matatanggap ako kasi Christian. So sabi niya, dumating niya sa HR. Ngayon, sabi ng HR, kamusta po? Sabi niya, mabuti po. Gusto kong magtrabaho. Yan ang sakit niya eh. Kung kilala si Moises, ganun, hirap siya magsalita. Ngayon, sabi na, anong trabaho? Kahit anong trabaho. Basta may trabaho ako. Ngayon sabi ng HR, naku, may hirapan tayo, hindi ka sa iniinsulto namin, pero may hirapan ka kasi dito, nagtitinda kami ng mga Bible. Sabi niya, kayanin ko sa biyaya ng Panginoon. Sabi ngayon ng sige, pati yung HR, naahawa na rin, sige, bibigyan ka namin, kasi malalambot ang puso, bibigyan ka namin ng 10 Biblia. I-try mong i-sell o ibenta
Sa loob ng 2 linggo. Baka sakali. Ngayon, kapag nakabenta ka, baka sakali, sige, balik ka rito. Salamat po, sabi ngayon ni Joe. Aba, akalain nyo, 2 days. Ako rin eh. Sige. Teka lang mo, ha? Okay. Pastor talaga eh. Naputo yung momentum ko eh. Anyway, so balik po tayo. Ngayon, sabi 2 weeks, in 2 weeks, bumalik ka sa amin. Abay, 2 days pa lang bumalik na siya, wala ng Bible. Grabe naman, anong ginawa mo? Sabi, the Lord is my shepherd. Alam namin yung kasi Kristiyano ka, pero anong ginawa mo? Paano mo nabenta sa loob ng 2 araw yung 10 Bible? Ganito sinabi ko, punta ako palengke. Sabi ko sa mga tao, gusto niyo basahin ko Bible o bilhin niyo? So ginawa, binili na lang yung Bible. Binili na lang po. Alam mo, nakakatuwa pong illustration, pero kung titignan mo, yung pagiging dependent ba? Amen? Pagiging dependent. Na wala siyang magagawa o hindi niya alintana yung kanyang kapansanan, pero dahil sa nagtitiwala sa Diyos, nagawa niya ang lahat. So walang imposible. Amen po ba? So balik po tayo. Now, kapag nagbigay ang Diyos, ibig sabihin ito yung mabuti sa atin. Kunyari, may pinag-pray ka. Sino rito yung mga estudyante? Nagpa-pray ka na ito yung course ko, sana po ay pumasa ako sa aking exam. Di ba? Yung mga may negosyo dito, o yung may mga pangarap, pinag-pray. Ngayon, ang nangyari, kapag tinugunan ng Panginoon at iba, yung iba na po-prostrate, yung iba na di-discourage. Tama po ba? Pero pagdating po sa Panginoon, ito po'y mabuti sa inyo. Nakakabuti po yan. Hindi po yan masama. Kasi kapag galing sa Panginoon, it is the best. Kapag binigay ng Panginoon iba, ibig sabihin yan, yung sinasabi mo, hindi pa yan mabuti sa'yo. Ito yung mabuti sa'yo. Di ba? Ngayon, kapag binigay na sa'yo yan, buti yan sa'yo. Di ba? Parang sa mga mag-partner, sa mga mag-asawa, di ba? Kapag galit na galit ka sa mag-asawa, inis na inis ka sa asawa mo, abay, binigay ng Diyos yan, kaya buti yan sa'yo. Parang buti nga sa'yo, no? Pagtiisan mo yan. Hindi, buti yan sa'yo. Ngayon, at lahat ng sitwasyon, kapag napasama yan, at kapag ito'y align sa kalooban ng Diyos, ito'y makakabuti sa'yo. May isang kwento po magkaibigan po, na nangangaso o naghahunting sa gubat. Yung isa magaling sa palakol, yung isa magaling sa pana. Ngayon, isang araw, nangangaso sila, nakakita yung isang kaibigan na magaling sa palakol, nakita niya yung isang baboy ramo, naghihingain. So, dahan-dahan siya ngayon. So, nung yumuko yung baboy ramo, bigla niyang binato ng kanyang palakol. Ngayon, hindi niya alam, yung isang kaibigan na magaling sa pana, umahabol din. Tama-tama, pagdating doon sa may puno, papanain niya ng ganon, dumating yung palakol, tumama ngayon sa daliri niya. Putol yung daliri niya. Putol. Sabi niya, ang labo. Ang labo, pinutol mo daliri ko. Sabi ngayon ng kaibigan, pasensya ka na, hindi ko alam. Paano nga yung putol daliri ko? Ngayon, ang ginawa ngayon nung naputulan ng daliri, gumante. Gumawa siya ng patibong, tapos tinulak na yung kaibigan niya. Parang Kristiyano parehong Kristiyano. Tinulak niya. Ngayon, yung nahulog niya yung kaibigan niya, sabi niya, tulungan mo ako. Sabi nung kaibigan yung naputulan, bahala ka. Pinutol mo daliri ko eh. Ngayon, sa kanyang paglalakad, may mga tribo kumakain ng tao. Nung hinuli siya, tinali siya at ibibitay na siya, iaalay siya doon sa kanilang bathala, yung kanilang Diyos-Diyosan. Napansin nung isang chief, naputol yung daliri niya. Sabi nung chief sa kanya, hindi kami nag-aalay sa aming Diyos na kulang yung katawan o putol yung daliri o may mga kapansanan. Kaya ang ginawa nila, pinakawalan. Nung nakawala ngayon siya, pinuntahan niya ngayon kaibigan niya, niligtas niya. Sabi niya, tumakbo ka na. Ngayon sabi ng kaibigan, bakit ano nangyari? Tumakbo ka na. Kasi may humuli sa akin, iaalay ako. Buti nilang pinutol mo daliri ko. Hindi ako nahuli, hindi ako naaalay. Kaya ikaw, kumpleto ka, tumakbo ka na. Alam niyo mga kapatid,
lahat ng bagay masama man para sa iyo, pero kapag ito'y galing sa Diyos, nakakabuti. Sabi nga doon sa Bible, sa 8:28 ng Romans, all things work together for good. Tama po ba? Amen po ba? Kaya nga sabi ko kanina, kung napansin nyo na ang kalooban ng Diyos ay hindi o iba doon sa iyong dinidesire, doon ka sa kalooban niya. Kahit hindi mo kayang tanggapin sa una, pero tandaan natin, it is the best kung ito'y galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So pangalawa po. Now, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no more, for you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. Sa 24 po ng verse 24 po, ibig sabihin po na pagdating po sa pagsubok, yung transition po, ito po yung gagawin natin. Ito po yung dapat nating gawin. Na hindi na natin pwede pang kung sino-sino ang kakausapin natin, kundi ang Diyos na mismo. Di ba? Parang sa dilim. Di ba? Pag madilim, ibig sabihin, nakatalikod ka sa araw o sa ilaw. Nakatalikod ka. Anino mo lang yung nakikita mo. Tama? Pero kung gusto mong hindi makita yung aninong yan, humarap ka ngayon sa ilaw. Humarap ka sa Diyos. Ngayon yung anino mo na andito. Amen? Kaya pagdating sa kadiliman, sinong takot sa dilim dito? O ba, tatapang ah. Sino ang takot sa dilim dito? Yung iba, hindi takot yan, nakapikit na yan eh. Yung tipong talagang komportable sa dilim. Di ba? At kapag madilim, yung iba, kapag naglalakad ka sa street, sa kanto, di ba? Kapag madilim, yung iba nagmamadali. Di ba? Ayan na, madilim na, wala lang ilaw, padali na padali yan. Kahit may mga nararamdaman sa tuhod, sa mga arthritis, pagdating doon, dadaan ka na doon sa may pinakamadilim, ang bilis na maglakad, di ba? Pero pag sinasabi ko nga, kapag naandong ka sa practicing of God's presence, hindi ka kailangan magmadali. Relax ka lang. Bakit? Kasi nga yung declaration mo na, for you are with me, ibig sabihin mo noon, alam mo na ang Diyos ay nasa iyo. At you are practicing God's presence with fully dependent, nagdedepende ako sa iyo. Kaya hindi ka kailangan magmadali. Amen? Unless na lang kapag may aso. Magmadali ka na nun. Amen. So next, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, with cups runs over me. Imagine niyo mga kapatid, literal, sa paligid ng mga kaaway, prepare ka ng table ng Diyos. Pakakainin ka doon sa paligid ng kaaway mo. Imagine mo, i-visualize natin yung mga agalit mo, yung mga naninira sa'yo, yung mga inggit na inggit sa'yo. Pinagpiprepare ka ng Lord ng table, ng kainan. At kumakain ka doon, nakatingin yung mga kaaway mo. Anong feeling? Mga kaaway mo, kumakain ka, andyan si sister, andyan si pastor, nakatingin sa'yo. Ikaw, pinapakain ka ng Lord. Di ba? Ganun ang Lord na mag-alaga sa bawat isa sa atin. Once na matutunan natin, magdepende sa Kanya. Hindi lamang initial, kundi fully dependent sa Kanya. Amen po ba? In the same time, you anoint my head with oil, my cups run over me. Sa tupa kasi, yung mga pastol nung araw, yung panahon nila David, maging yung panahon nila yung Jesus Christ, yung mga pastol doon, pagkatapos silang kumain, bago sila pauwiin, nilalagyan ng langis yung kailang mga nguso. Bakit? Kasi para ito ma-avoid yung mga bugs. Kasi di ba mahilig sa mga amoy eh. Ngayon, kapag may langis yan, hindi po yan mag-ano yung mga bugs. Maging yung mga ahas. Hindi kagad tutok at lalayo yan kasi may oil. Yung sinasabing langis. No? So ang galing ng Lord din, no? Na tayo, after ng lahat yan, sinasanctify tayo ng Lord. At kapag nagawa, at kapag natapos yung sanctification na yon, ano nangyari? Sabi sa 23, sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Imagine niyo, kapag tayo daw natuto at natutunan natin 100%, o hindi man 100%, pero at least nagkaroon ng improvement, matutunan natin na magbabad sa presensya ng Lord with fully dependent sa Kanya talaga. Andun yung reward. Sabi ko nga kanina yung sinasabing provision, protection, and promises. Na andun yung promises.
Sino rito ang nakatanggap na ng pangako ng Diyos? Taas ang kamay. At sino rito ngayon ang nakakaramdam na o nakakapagbabad na sa kanyang presensya? Tayo po'y tumayo at mailalamat, maipapakita na ngayong gabing ito, ipapakita natin sa kaaway o sino pa mga hadlang na tayo magbababad sa presensya ng Lord. Amen po ba?